Ngayong araw sa Voltes 5 Legacy mga daga, meron lang tayong dalawang pointers din ngayong araw mga daga. Katulad ng pointers kahapon, dalawa lang din. At tingin ko ito ay magiging maikling review lamang ng palabas o ng episode ngayong araw. Kasi wala naman talaga tayong masyadong napanood ngayong araw. Napanood lang natin kung paano naglipat, kung paano ikinabit or paano nangyari yung vault in ng Camp Big Falcon at ng Solar Bird, diba? Pero yung iba halos binuo na ng flashback. So puro flashback lang yung nakita natin. So dito tayo sa pinakaunang pointers natin mga daga. Sa unang pointers natin, dito nga yung sinasabi natin pag-vault in ng Solar Bird at ng Camp Big Falcon. Sobrang detalyado nito mga daga, Bakit? Kasi sa anime, alam natin na ginawa rin talaga to mga daga. Pero hindi ganito kalupit, di ba? Nung bata ako mga daga, nung kabataan ko, i-share ko lang sa inyo nagtataka rin talaga ako bakit nga ba parang falcon o parang ibon talaga yung korte nung island, 'di ba? Yun yung nasa isip ko nung bata ako dati mga daga. Inisip ko pa nga mga daga kaya hugis ibon yun kasi nga Camp Big Falcon. Pero hindi, may malalim pa eh. Kaya pala sinabing Camp Big Falcon yun mga daga. Literal pala na yun ay falcon, Falcon ship. Yun yung ship nila talaga na magpupunta sila sa planetang Busan. At dito nga mga daga, makikita natin na kumabit dito yung Solar Bird. Ang lupit talaga nung pagkabit ng Solar Bird dito. Kung paano ginawa sa anime, malayo-layo pero mas malupit itong live action mga daga. Sino ba naman ang hindi magkakagusto dito sa nangyari ngayong araw na to? At sa tingin ko, ito lang yung pinakakaabangan ko eh. 'Di ba? Yung pag-vault in itong Camp Big Falcon at Solar Bird. Makikita rin natin doon mga daga yung pagdating ni Garth doon sa loob ng Camp Big Falcon. Doon siya lumabas sa parang monitor. Alam ko monitor 'yun eh. Pero sa anime, ganoon din talaga 'yun. Sa harap nila Dr. Hook 'yun. Ang kaso lang sa anime lang kasi Voltes team lang yun at saka sila Dr. Hook. Hindi ko nakita yung mga team, Pero dito nakita natin na nandito rin yung buong team kasama nila Dr. Hook. Nakakatuwa rin tingnan mga daga, yung alam niyo yun yung nag-iba yung mga posisyon ng gamit, yung lamesa umatras. Yun lang yun eh. As in, yun lang yung nangyari dun eh. Yung lamesa umatras, di ba? wala naman masyadong pagbabago. Kung sana nilagyan nila ng CGI yung bawat paligid, maganda rin tingnan. Ang kaso lang, alam kasi natin na budget ang pinag-uusapan mga daga sa tuwing may mangyayaring kakaiba. Anong gamit ba ang pwede nating dalhin para dalhin yung mga maliliit na bagay? Mga bagay na madalas natin makalimutan. Mga bagay na minsan importante talaga sa atin. Tulad ng susi, ID, USB at cellphone. Lalo na ngayon hindi pa rin natin masasabing safe na tayo sa pandemic na dumaan. 'Di ba? Kailangan din natin ng alcohol spray? At sabi nga ng iba, coin purse. Importante din ng coin purse. Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede mo nang dalhin yan, pero with style? Pinapakilala ko sa'yo, Lanyards by Mousetrap Clothing Line. Pero daga, alam ko sasabihin mo, pwede ko namang ipasok sa bag. Bakit sa lanyard pa? Teka, ibahin mo ang lanyard na to. Bukod sa matibay, maganda ang pagkakagawa, ako ang nag-design ng lanyard na to. At para sa akin, hindi ito ordinaryong lanyard. Dahil dito nakalagay ang logo kung saan tayo nagkakilala. Dito nakaukit kung saan lahat nagsimula at ito ang magpapatunay na hindi lang tayo pinagtagpo-tagpo kundi pinagsama-sama din tayo sa iisang hilig natin. Isa na lang sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, hindi lang ang lanyard na ito ang pahalagahan mo kundi ang mga panahong nagkausap tayong lahat at ang mga usapang na ibalik ka sa pagkabata mo. Daga, tandaan mo, hindi sa presyo magkakatalo kundi sa sentimental na halaga sa atin ng bagay na to. Dito nga mga daga, tingnan nyo tong picture na to. Hindi, di ba, ang lupit? Ang lupit ng Camp Big Falcon, Kitang-kita pa yung isipin mo, yan pala yung nakatago dun sa ilalim, di ba? Nung bata ka, hindi mo iniisip yun eh. Iniisip mo lang Camp Big Falcon kasi nga, hugis Falcon. Pero hindi mo alam na ship pala yun. At nung nilabas yung ship na yun mga daga, sobrang natuwa ako at sobrang nagulat ako noon nung bata ako. Pero ngayon, parang ibinigay pa rin sa akin yung pagkagulat na yun. Kasi nga dito panibagong itsura na to, or panibagong vision sa atin. Kaya medyo
nagugulat tayo sa mga nakikita natin. Ang ganda. Sobrang ganda nito. Lalo na yung paglabas ng mga piw-piw dun sa gilid, di ba? Yung sa mga pakpak nila, ang galing, ang galing. Sa anime, ganun kasi yun, pinakita yun isa-isa. Puntahan na rin natin yung mga daga, itong si Judala, no? Puntahan na lang din na natin, no? Isama na lang din natin. Kasi dito mga daga, nakita nga natin na nagkita na sila nung kapatid niya. At ayaw pa ipaalam ni Judala na nandito na siya sa Camp Big Falcon, no? Kasi magugulat talaga si Big Bird dito mga daga. Sobrang magugulat dito si Big Bird. Ang ayoko lang sa scene ni Judala dito mga daga, yung flashback. Sobrang haba talaga ng flashback. Halos nga ngayon itong episode na to, halos binuo lang to ng flashback. Puro flashback lang talaga. Wala silang naisip na ilagay dito. Kasi dito wala naman na talagang ilalagay. Kung sa anime kasi to, dire-diretso na kasi ang kwento nito. Nangyari dito, nag-warp, tapos nakadating sa Busan, nag-away, ganun yun eh. Dito syempre kailangan nila ubusin yung araw, no? At nag-iisip lang din ako mga daga, no? Ilang Beast Fighter na ba yun na ilabas? Kasi ang sabi nila 16 eh. Hindi ko kasi binilang mga daga, no? Kayo nga i-comment nyo sa baba kung ilang Beast Fighter na. Kasi kung idadagdag natin yung Beast Fighter dun sa susunod na mangyayari dito, di ba? Kasi may mangyayari dito na may may alagad o may gamit si Zambujil na tatalo daw dito sa Voltes 5. Meron yung something Megatron, parang Megatron. Sige, yun na lang natin. Parang Megatron yung pangalan nun. Nakalimutan ko na. Pero gagamitin niya yun. Isa rin ba yun sa Beast Fighter? Yun yung iniisip ko dito mga daga. Kasi nga, parang hindi pa tayo maabot sa 16 Beast Fighter. At saka marami pa rin tanong mga daga nasa isip ko na bakit ganun. Parang hindi pa rin nasasagot yung tanong na yun. Ito bibigyan ko yung isa. May isang katanungan. Sagutin nyo, i-comment nyo sa baba. Galit pa rin ba si Mark kay Steve? Yun yung gusto kong hindi ko pa, wala kasing pagtatapos yun eh. Hindi natin nakita natapos yun eh, na nag-okay na sila, naging okay na sila. Wala akong nakitang ganun. Diba? Nakakita tayo, nagkamay sila, pero nung kinabukasan, nag-away sila. So, ang tanong ko ngayon, galit pa rin ba si Mark kay Steve? So, yun, diba? Alam mo yun, may mga naiiwang tanong sa'yo. Kumbaga, parang may mali sa kwento. Yun sa akin Kasi hindi ko talaga nakita na itong si Mark bumait at inano tong si Steve. Wala. Yun lang naman sa akin mga daga. Puntahan naman natin yung warp speed, no mga daga. Yung binabanggit dito ni Garth, no. Yung lalabas daw sila dito sa timeline. Kumbaga, pagka mapupunta sila sa gitna ng isang planeta or lalabas sila sa pulutong ng mga asteroids, di ba? Dito mga daga, maganda sana to kung ginawa nila to ng konting kwento. Kasi dito pwede nilang isingit yung Deimos eh. At eto nga yung sinasabi ko na gusto kong ikwento kahapon, no, yung patungkol dito sa warp something na to, itong warp drive na to. Kasi nga kung lalabas sila at i-extrahan nila itong kwento na to, lalabas sila sa gitna ng isang planeta kung saan yun ang planeta ni Richard, no? Yun yung yun yung iniisip ko. Kumbaga Deimos, mapapadaan sila doon, tutulungan muna sila ni Voltes 5, tapos tutulungan sila ng planeta nila Deimos, no? Para lumabas naman papuntang Busan. Ang ganda sana noon, kumbaga meron ng connect, 'di ba? May interconnect na. Kung may kwento na kaagad papunta dito sa Deimos. Yun yung inaasahan ko talaga. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo kahapon. Ang dami kasi pwedeng isingit no? Kung nagkulang na sila dito. Syempre kasi magbabayad na naman sila ng artista, magbabayad na naman. Ang dami na naman gagawin. Totoo naman, mahirap talaga. Pero kung ginawa nila yon, tingin ko okay sa alright talaga. Sobrang daming magsisigawan. Sobrang daming tao na mawawasak yung dibdib kakatibok. Kung nagigets nyo yung sinasabi ko, di ba? At sobrang intense na mga tao sa bahay nila pag napanood nila yung eksena na yun. Sayang lang, tingin ko hindi mangyayari. Pero umaasa pa rin ako, baka may mangyari na ganun. Diba? Sayang din kasi. Sa sobrang sayang talaga. Maganda na sana kung may interconnect na kaagad para meron ng hype yung Deimos at marami nang maghahanda, no, para dito sa Deimos na to. Kung ilalabas talaga nila yung Deimos, sayang lang. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. So ayun lang mga daga, tingin ko hanggang dito na lang tong review natin ngayong araw, no. Kayo, anong masasabi nyo sa review natin ngayong araw? At anong masasabi nyo sa episode ngayong araw mga daga? I-comment nyo yan sa baba. And syempre wag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe kung gusto nyo lang naman. At kung gusto nyo umorder ng MTCL lanyard mga daga, yung link nasa description, okay? So paano ba yung mga daga? Wag na natin patagalin to. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Peace!